Magandang araw mga kamanhwa, ngayon nga ay may bago ng episode ang ating inaabangang kwento ni Gangyu kaya tara at simulan na natin. Sa latest episode ay nagtapos tayo kung saan ipinakita ang nakaraan kung saan buhay pa ang lahat ng mga bayani at kasama nilang lahat ang matandang si Mago na isa ding bayani. Ipinakita din sa atin ang pagkamatay ng lahat ng bayani dahil sa kanilang pakikipaglaban sa villain na si Huang. Nang dumating si Gangyo sa pinangyarihan ng labanan ay nagulat ito sa pinsalang idinulot ng labanan ngunit mas labis siyang nagulat ng kanyang makita ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga kasamahan na naging dahilan ng pagluha niya ng dugo at habang nagngingit-ngit sa galit si Gangyo ay biglang may nagsalita mula sa kung saan at makikita ang matandang si Mago na kahit nasa bingit na ng kamatayan ay masaya nitong sinasabi sa ating bida na magiging okay lang ang lahat. Habang sa kasalukuyan ay nagawa ng Wasaki ni Gangyo ang barrier ng matandang si Mago na pumoprotekta sa magkapatid na si Mael at Mel at tanging nag-iisa na lang ang natitira. At sa kabutihang palad para sa dalawang batang babae ay hindi agad winasak ni Gangyo ang natitirang barrier para tapusin sila. At dahil sa labis na kuryosidad ni Gangyo sa kung ano ang dahilan ng matanda sa pagprotekte sa kanyang dalawang mag-aaral kahit nasa kabilang buhay na ito ay sinimulan niyang ibaba mula sa itaas ang kanyang hipag na si Gia at kanyang itinanong kung kaya ba talaga niyang mabasa ang iniisip ng iba mula sa kanilang ability na agad ding sinang-ayunan ni Gia. Agad naman iniutos ni Gangyo kay Gia na basahin niya kung ano ang iniisip ng matanda upang gawin ang mga bagay na iyon. Nagulat naman si Gia nang kanyang makita ang amahi ng matandang si Mago at kanyang itinanong kung talaga nga bang ang bayaning si Mago iyon na agad namang sinang-ayunan ni Gangyo. At nang simulan ni Gia na basahin ang nasa isip ng matanda ay nagulat ito dahil tanging mga larawan ni Mael at Mel ang naroon. Dismayado naman si Gangyo sa naging resulta. Inihayag naman ni Gia na ang cute ng mga larawan ng dalawang bata kasama si Mago dagdag pa ni Gia kaya naroon ang amahi ni Mago ay dahil ekinast ito sa kanila at hindi niya kayang ipakita ang totoong iniisip ng matandang si Mago kung wala ang kanyang orihinal na katawan. Seryoso namang isinaad ni Gangyo na kahit ano pa ang nagiging dahilan ng kanilang walang awang pagpatay ay hindi niya sila papatawarin at gagawin niya pa din ang kanyang gusto na patayin ang magkapatid para sa hostisya ng mga taong kanilang pinatay. Dahil sa sinabi ni Gangyo ay makikitang nalungkot ang mga amahi ng matanda at ng magkapatid na si Mael at Mel dahil tila hindi na mababago ang desisyon ng ating bida. Hindi naman tumutol si Gia dahil alam niya na kahit ano ang kanyang gagawin ay hindi niya pa din mababago ang resulta. Dahil ilang beses niya nang sinubukang gawin iyon ngunit siya ay bigong kumbonsihin si Gangyo na buhayin ang magkapatid. Napunta naman tayo sa nakaraan kung saan sa isang hindi matukoy na lugar ay nagaganap ang isang auction kung saan nagbibinta ang mga hindi kilalang mga tao ng mga batang may kakaibang abilidad at makikita ang ilang mga batang ibinilanggo upang ibinta sa mga taong gaaman sa kapangyarihan at para sa mga batang ito ang lugar na iyon ay impyerno habang sa parihong lugar ay makikita ang magkapatid na si Mael at Mel na nakakulong sa edad na 6 na taong gulang. Ang auction ay libangan ng mga VIP collectors at ang auction ay nagaganap sa tagong lugar sa ilalim ng sirang lungsod. Napag-alaman din natin na ang magkapatid na si Mael at Mel ay ibininta doon ng kanilang sariling ama. At ang mga taong ibinibinta sa auction ay may mga pambihirang kakayahan tulad ng special class ability. Mayroon ding physical type ability na may kinalaman sa paghubog ng katawan at ang magkapatid na si Mael at Mel na mayroong summoning ability at sila ay ibinibinta sa mababang halaga. Sa makatuwid ay pinanatili ng magkapatid na itago ang kanilang totoong kulay sa lahat at sa tinagal-tagal ng mga oras ng paghihintay ay kalaunan ay naibinta ang mga ito at sila ay nag-aantay na lamang ng darating upang kunin. At dumating ang isang malaking lalaki kasama ang isang babae, ipinaliwanag ng babae na ang magkapatid ay may kakayahang mag-summon ng anghel at demonyo. Itinanong naman ng malaking lalaki kung bakit hindi binibili ang dalawang magkapatid ng ibang tao kahit na ang mga ito ay may pambihirang kakayahan. Itinanong din ng lalaki kung maari bang isauli ang kanyang ibinayad kung sakaling may mangyari na masama.
Ngunit walang naging tugon ng babae, sa halip ay inihayag nito ang kanyang kuryusidad sa kung ano ang mangyayari kung ipagsama ang demonyo at anghel. Naguguluhan naman ang magkapatid sa pinagsasabi ng babae dahil kahit sila ay hindi alam kung ano ang mangyayari kung pagsamahin ang demonyo at anghel. Sinabi naman ng babae sa kanila na masyado pa silang bata kaya siguradong wala silang naiintindihan o nalalaman upang gawin ang bagay na iyon, dagdag pa niya na dapat nilang matutunan iyon. Ngunit nang siya ay tumingin sa itaas ay labis na hindi maipinta ang kanilang mga mukha nang kanilang makita na may isang bulalakaw ang malapit nang tumama sa kanila, at nang tumama ito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog at maraming mga gusali ang nawasak dahil sa pinsala na dulot ng bulalakaw, ngunit sa kanilang pagkagulat ay may isang barrier ang promotekta sa kanila na naging dahilan upang hindi sila mapinsala. Agad namang kinamusta ni Mel ang kanyang nakakabatang kapatid kung okay lang ba ito o kung ito ba ay nasaktan mula sa pagsabog. Labis na nagtataka ang mga tao sa kung ano ang nangyayari habang silang lahat ay napapalibutan ng barrier, at makikita din na nawasak na ang lahat ng mga struktura sa kanilang paligid nang biglang may narinig silang tumatawa, at nagpakita ang matandang si Mago kasama ang kanyang assistant habang kanyang hinihimas-himas ang kanyang biguti. Nakilala naman natin ang assistant ni Mago bilang si Liphas. Hindi naman makapaniwala ang assistant ni Mago na si Liphas dahil sa malawak na pinsala na dulot ng bulalakaw na sinamon ni Mago. Kasabay noon ay tinanong niya ang matanda kung paano niya magagaya ang kanyang ginawa. Kaya sinabi ni Mago na magagawa niya iyon dahil sapat na ang pagsusumikap na kanyang ginawa. Dagdag pa ni Mago kung hindi niya iyon alam. Dahil iyon ay summoning at ang kanyang imahinasyon ay isang mahalagang punto upang magawa iyon. Sinabi naman ni Liphas na masyadong mabilis ang mga pangyayari, kaya tinanong siya ni Mago kung kaya niya iyon gawin. Sinabi din ni Mago na ang lahat ng kalahok sa ginanap na auction ay dinala sa malayo at ang lahat ng mga bihag ay nagawa na ding pakawalan. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang tinawag sila ni Mel habang yakap nito ang kanyang kapatid. Itinanong niya si Mago kung summoning din ba ang kanyang ability dahil kaya din nila iyong gawin. Nagselos naman si Liphas at kanyang sinabi na nangako sa kanya ang matandang si Mago na siya lang ang nag-iisa na kanyang magiging disciple. Natawa naman si Mago sa ginawa ng kanyang assistant dahil hindi niya natatandaan na sinabi niya ang ganoong mga bagay. Maya-maya pa ay inutos niya sa magkapatid na ipakita sa kanya ang kanilang ability na agad ding sinunod ng dalawa at sabay nilang pinatawag ang anghel at demonyo. Ang demonyo ay ability ng nakakabatang kapatid na si Mael habang ang anghel ay ability naman ng nakakatandang kapatid na si Mel. Humanga naman si Liphas sa kakayahan ng dalawa dahil sa kabila ng kanilang pagiging mga bata ay nagagawa na nilang mag-summon ng ganoon uri ng mga alaga. Nakuha din ng magkapatid ang interes ni Mago kaya pinayagan niya silang sumama sa kanya at tuturuan niya sila ng mahika habang si Liphas ay tila hindi sang-ayon sa desisyon ni Mago. At sa loob ng 3 taon ay tinuruan ni Mago ang magkapatid na kontrolan ang kanilang mga summoning. Sinabi niya sa kanila na dapat nilang isipin ang pinakamahalagang bagay kapag sila ay nag-summon at sa pamagitan ng pag-imagine ay maari silang gumawa ng kahit anong kanilang nanaisin gamit ang kanilang isipan. Sinabi ni Mago kay Mel na dahil nagagawa niyang mag-summon ng anghel ay dapat niyang isipin ang kanyang ina na tanging promotekta sa kanya mula noong siya ay isinilang. Si Mael naman ay demon kaya dapat nitong isipin ang kanyang ama na inabuso sila upang mag-summon, at kapag kanilang iminulat ang kanilang mga mata mula sa kanilang inisip na nais likhain ay magiging totoo ito. Dagdag pa ni Mago na maari silang lumikha ng maraming mga bagay ngunit mas maganda kung naka-focus sila sa iisang uri ng summoning. Agad namang sinabi ni Liphas na ang bulalakaw ang the best. Sinabi din ni Mago na hindi na siya makapag-ante sa kung ano ang ipapakita ng magkapatid kaya sinabi nila na interesado sila sa pag-summon ng demonyo at anghel. Bahagya namang nagulat ang dalawa sa sinabi ng magkapatid. Inihayag din ng magkapatid na bago mawala ang kanilang ina ay sinabi nito sa kanila na ang mga mabubuti ay mapupunta sa langit at ang masasama ay mapupunta sa impyerno at ang mga salitang iyon ang kanilang pinanghahawakan.
Sinabi din ni Mel na umaasa sila na talagang mapupunta sa langit ang mababait at sa impyerno naman ang masasama. Sinabi ni Mael na nais nilang gawing mas maganda ang mundo. Pinuri naman sila ni Mago at kanyang sinabi na siguradong magagawa nila iyon dahil mas magaling sila kisa kahit sino. Ngunit isang araw ay ibinalita ni Liphas na ang association ay humihingi ng kanyang tulong. Hindi naman makapaniwala ni Mago na pagkatapos baliwalain ng association ang kanyang mga ideas at hihingi sila ngayon ng tulong sa kanya at nagpapos siya sa sariling nilang paraan, inihayag din ni Liphas na ang kabilang bahagi ng Finland ay nasa panganib. Hindi naman makapaniwala si Mago sa kanyang narinig at kanyang itinanong kung sino ang mga miyembro ng Equality ang ipinadala ng association at kung ano ang kanilang mga plano. Iniutos din niya kay Liphas na tawagin ang magkapatid na si Mel at Mael. Nang dumating ang dalawang bata ay agad nilang tinanong si Mago kung aalis siya. Umiiyak naman si Mael habang nakikiusap na wag siyang aalis habang si Mel ay kanyang itinanong kung babalik pa ba siya. Malungkot na sinabi ni Mago na kung kanilang makaharap ang mga kalaban ay maaring abutin sila ng ilang taon bago makabalik. Bigla naman sinabi ni Mel na sasama sila sa kanilang ngunit hindi pumayag si Mago dahil mapanganib para sa kanilang dalawa kung sasama sila. Umiiyak naman sinabi ni Mael na ayaw niya nang muling maranasan ang itapon. Biniro naman sila ni Liphas ni kung tingin ba nila sa kanilang sarili ay mga bagay na itinapon lang basta-basta. Maya-maya pa ay ginamit ni Mago ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng regalo ang dalawa bilang kanyang pamamaalam. Dagdag pa ni Mago na ang kanyang ability ay nakamarka na sa kanila. At kanya ding iniutos na pumunta ang magkapatid sa shelter at tatanggapin sila doon. Malugod ding sinabi ni Mago na darating ang araw na muli silang magkikita at kapag nangyari iyon ay dapat ng malakas na silang dalawa. Ngunit pagkatapos ng kanilang pamamaalam kay Mago ay hindi tumungo sa shelter ang magkapatid dahil sa kanilang takot na muling malapit sa ibang tao at sila ay nanatili sa malayong lugar at nagpalakas. Nagguguluhan ang magkapatid kung ano ang kanilang maaring gawin upang lumakas bago ang muling pagbabalik ng kanilang master. Naguguluhan din sila kung ano nga ba ang mabuti at masama. At kung ano ang kanilang maaring gawin sa kanilang mga ability. At pagkalipas ng 2 taon ay nakagawa ng idea ang magkapatid at ang kanilang pinagkaiba ay nabuo at sila ay bumalik sa kanilang bayang sinilangan at kanilang sinimulang gumawa ng mga langit at impyerno sa pamagitan ng paggawa sa mga tao bilang kanilang mga puppets na demonyo at anghel.